ito mga kapatid. Hindi naman siguro bago sa inyo itong programang ito. At kung may nanonood ngayon at importante ay nakikinig o kayo ay bago, kayo tumutok lang na mabuti pagkat ang programang ito mga kapatid. Nag-iisa lang ito sa balat ng lupa. At ito hindi mula sa tao o aral na itinuro ng tao, kundi itinula sa ating Ama at aral na mula sa ating Ama sa langit, na siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ngayon mga kapatid, tayo ay meron na naman dapat malaman, dahil ang kaalaman ay nanggagaling yan sa pakikinig. Yan ay ang tunay na dapat pakinggan, na kapupulutan natin ng tunay na kaalaman ay itong maliit na programang ito lamang mga kapatid. At sa inyong lahat na naaabot, nararating ng maliit na programang ito ng ating Ama, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong itsura, basta kayo ay marunong makinig. Ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ang dati nating palaging naririnig na munting palatuntunan ito ay walang iba at hindi nagbabago, ay puro pawang mga bilin paalala sa ating Panginoong si Isa o Ama. Sa mga bago pa lang nakikinig ngayon, dahil ngayon nyo lang nalaman yung pangalang Isa o Ama, maraming ito mga kapatid, maraming mga kasama ang anong tawag dito, ibang mga mensahe o karagdagan nito, kasamahan nitong mensaheng ito na inyong matatagpuan na sa inyong cellphone. Kung kayo ay mayroon ng Facebook ang cellphone nyo, doon nyo matatagpuan, search mo lang yung ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Napakarami na mga karagdagan na ating ikadudunong, ikaaalam. At ito sinisigurado ko sa inyong mga kapatid na ito pawang sa inyong ikabubuti ng mga nakikinig, para sa inyong sarili din na kaligtasan. Ang bawat nakikinig at tumutupad ng mga salita na nandito mo lang sa programa ito matatagpuan, siya lang ang magtatamo ng ating pangako ng ating Ama na walang hanggan, yung kaligtasan. Ang pagligtas ka, sigurado na mga kapatid, yung pangako niya ang buhay na walang hanggan. Pag naligtas ka ngayon, may buhay na walang hanggan. Ay bilang lang yung maliligtas, nakasulat yan sa banal na kasulatan. At dun sa nagawi dito, ating tatlong kapatid, hindi ko alam kung ano kanilang mga pangalan. Kahapon mga kapatid, August 15, kahapon, buwan nga ng August, tapos sa 15, taong 2025, yun kahapon yun. Dahil ngayon mga kapatid ay August 16, 2025, ay marong pinadala dito ang ating Ama na tatlo, ang kanilang
mararating ay yung ayon sa kanilang kalooban. Dahil ay patungkol yan sa relihiyon mga kapatid. Yung pumunta dito na inutusan ng ating Ama, ang gusto nilang iparinig sa atin o sa inyong lingkod na nagsasalita ngayon sa inyong harapan ay yung ayon sa kanilang kalooban. Ibig sabihin kung ano yung relihiyon na kanilang kinaaniban, yun ang gusto nilang ipaliwanag dito. At yun naman na hindi natin itinatakwil. Tinatanggap natin ang sinumang tao na lumalapit sa atin o pumapasok sa ating bakuran. Hindi tayo nagtatakwil. Basta ang kanilang intensyon ay mabuti lamang. Dahil dito naman wala na tayong gaanong problema sa mga nagbabalak na masama na pumasok sa ating bakuran, dahil kagaya nga ng uso ngayon na sinasabi ng karamihan na kailangan ng bahay natin para magkaroon ng kaunting pag-asa at katunayan o ebidensya. Kailangan may CCTV ka. Meron dito mga kapatid, lahat ng pumapasok dito ay nakarecord kung ano yung mukha, kung anong itsura, kung anong sinasabi. Mga kapatid, nakarecord yan. Dahil meron tayong CCTV, nakarecord lahat yan. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw yung isa na pumunta rito kahapon, August 15, 2025 na ngayon lang manunood dito. At paalala lang kapatid, ang pinakamabuting gawin mo dito kay ikaw ay manunood ay yung pakikinig. Dahil may nakasulat kasi sa banal na kasulatan. Tandaan mong mabuti kapatid. Dahil alam ko na kayo ay mayroong mga tungkulin din sa inyong mga relihiyon. Pero tandaan mo kapatid itong ating babasahin. Yung unang Korinto 8:2. Tama ba tayo? Yung unang Korinto 8:2, kapatid. Kung ikaw ay may Bible, at kung wala naman, kumuha ka ng bulletin mo at papel, isulat mo. Dahil napakahalaga, kapatid, na ang bawat sinasalita natin, kailangan ay nakasulat. May ebidensya na yan ay totoo, na yan ay dapat. O tingnan natin mga kapatid kung ano yung nakasulat sa unang Korinto 8:2. Hanginin man natin o hindi, ito yung totoo. Siya pakinggan ninyong mabuti. Unang Korinto 8:2. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Ano sa palagay mo kapatid? Ikaw na nanonood. Ano ang tansya mo? So bang salitang ito ay tunay? Sinasampalatayan mo ba na ang salitang ito ay tapat at totoo? Linawin natin mabuti, ulitin natin. Unawain natin ang bawat binabasa natin sa banal na kasulatan. Kung ano ang tunay na kahulugan. Dahan-dahanin natin mga kapatid. Kung ang sino man, dahan-dahan natin, pero linalakasan natin, ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman, gaya ng nararapat niyang maalaman. Ikaw kapatid, ano ba yung akala mo? Sa iyong sarili, may nalalaman ka na ba? Lalong-lalo na sa utos ng ating Ama, dahil yan ang pinakamahalaga sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Yung malaman natin ang utos ng ating Ama. Ilan yung may kadugtong ito? Yung 3. Dugtong natin yung 3. Datapwat. Ibig sabihin ng datapwat, ngunit. Sa Ilocano, ngem.
Tama ba mga kapatid? Datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. Ngayon, pag kilala mo pa at umiibig ka pala sa Diyos, sa ating Ama, ay alam mo yun. Alam mo na yun. Yung dapat mong malaman ay alam mo na. Ngayon, mga kapatid, paano natin malalaman na ang isang tao ay umiibig sa Diyos? Dahil iyon yung magpapatunay na alam mo na yung dapat mong malaman, yung pag-ibig natin sa Diyos. Diba? Ganun yung pagkabanggit. Kung sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. Ayan mga kapatid, paano natin makikilala ang isang tao na siya ay may nalalaman na anuman? Yan isa po ang magitan ng pag-ibig sa Diyos. Ngayon, paano natin malalaman ngayon naman na ang isang tao ay umiibig sa Diyos? Na ang umiibig sa Diyos ngayon, ayun yung may nalalaman. Alamin natin mga kapatid. Dahil ang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Ng buong pag-iisip mo, ng buong buhay mo, mga kapatid. Ikaw kapatid, na bago pa lang nanonood ngayon at kasama ka sa inutusan dito ng ating Ama na magbahagi. Ngayon, inutusan kayo ng ating Ama na lumapit dito, parang kayo ay mabahagihan. Ating nilay-nilayin mga salita at turo na maririnig natin. Ang paraan at sinyalis o anong tawag doon kapatid? Sabi sa Ilocano, pakakitaan. Nagpapahiwatig ng isang tao ay umiibig sa Diyos at yun ay marami nang nalalaman. Ang isang palatandaan mga kapatid na umiibig ka sa Diyos, hawak mo 10 utos. Ayan, yan yung isa na pinakamahalaga. Hawak mo yung 10 utos. Kung maliban na lang kapatid, kung hindi ka naniniwala sa 10 utos, huwag mong sabihin kilala mo at iniibig mo ang Diyos kung hindi ka sumusunod sa 10 utos. Baliwala yung salita mo na umiibig ka sa Diyos. Dahil ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Nawaan nyo mga kapatid. Ngayon, ano-ano yung mga bagay at mga utos na kinabibilangan ng 10 utos. Ayun, basahin nyo lang mga kapatid doon sa Exodo 20 1 hanggang 17. Buong kautusan nandun mga kapatid. Exodo 20 1 hanggang 17. Kayo na lang ang bumasa dahil yan ay napaka haba. Kung isa-isahin natin, doon 10 utos yan. Nalalaman naman natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos ay tayo ay makakawala sa ating pag kinakukulungan na kasalanan na minana natin sa ating mga magulang. Naniniwala kayo doon na tayo ay nakakulong sa kasalanang minana natin sa ating mga magulang. Kaya ang utos sa atin ngayon mga kapatid, dito sa huling araw, huwag tayo maging gaya ng ating mga magulang.
na nagsipagsuway. Pag hindi natin ginaya ang ating mga magulang na silang nagpamana sa atin ng mga kasalanan, dun lang tayo mga kapatid, mapapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil marami nagsasabi mga kapatid na nung pinatay na daw ang ating Panginoon, na Jesus ang pangalan niya noon, dito sa amin mga kapatid, isa ang kanyang pangalan. Nung siya daw ay pinatay na doon sa krus at muling nabuhay, dinala na daw niya ang ating mga kasalanan, ang kasalanan daw ng sanglibutan. Yan ang paniniwala na naririnig ko dito sa sanglibutan mga kapatid. Dahil ako mga kapatid, hindi ako taga sanglibutan. Inutusan ako ng ating Ama dito sa sanglibutan para alamin at malaman kung ano ang kanilang mga pagkukulang sa ating Panginoong Kristo. At ituro yung kapunuan ng mga pagkukulang. Maraming kulang talaga. Para mapuno, kaya ako ay kanyang sinunod. Kaya makinig kayong mabuti. Dahil ako ang tunay at tapat na umiibig sa Diyos na mga kaya kilala ko ang lahat ng mga bagay. Alam ko mga kapatid. Ngayon, may mga babasahin tayo mga kapatid na mga salita dito na kung ang inyong paniniwala mga kapatid yung inyong mga minana sa inyong mga magulang na relihiyon ay dapat bawang manakili sa atin o atin nang alisin, tanggalin. Dahil sinabi ng ating Ama, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ano man ang ating pinaniwalaan noon sa ating minana sa ating mga magulang, kailangan alisin na natin yun. Baguhin na natin dahil ngayon ay may sinubo ang ating Ama na siyang magpapabago ng sanglibutan. Babaguhin ng relihiyong ito ang ugali at pananaw ng mga taga-sanglibutan mga kapatid. Yung 10 utos na iniwan ng ating mga magulang ay dapat nating balikan mga kapatid. Yan ang hawak-hawak ng huling sugo na nagsasalita sa inyong harapan. Kita nyo mga kapatid, yung mga ebidensya na huwag natin manahin, utuladin yung mga ginawa ng ating mga magulang. Una nating babasahin yung 2 Kronika 37 hanggang 9. Unang Kronika. Hindi gaano pa nito mga kapatid, hindi ko gaano nababasa. At yan ay nagpapasalamat din ako dito sa gumawa ng Biblia na ito na ngayon ay may mga may mga palatandaan kung saan mo matatagpuan yung mga versikulo at kapitulo kahit hindi mo nabukla-buklatin. Kaya nga lang mga kapatid, maliit ang ating Biblia. Kaya gumagamit tayo ng ikalawang mata para makita. Maliliit na kasi yung mga litra. At sana magkaroon tayo ng mas malaki yung litra kahit hindi ka gumamit. Ikalawang mata ay makikita mo. Unang Kronika, ano yung pagkabanggit kanina? 37 hanggang 9. Yan, tagpuan agad natin. Unang Kronika 30. Unang Kronika ba ito? Talaga? Hindi naman umabot. Ay, ikalawang Kronika. Mga kapatid, pakita nyo. Dahil nga sa kaliitan ng ay yung pagkasulat natin maliit. Pagkatingin natin sa ikalawa ay isa. At yung sa
Handa lang kayo mga kapatid dahil ito hindi kagaya nung ano, itong nagtuturong ito hindi kagaya nung mga ministro o mga pastor na pinag-aralan yung magsalita. Ito mga kapatid hindi nito pinag-aralan kung ano lang inuutos ng ating Ama sa oras ng pagpapahayag ay yun lang ang ginagawa mga kapatid. Kaya ito wala ka rito makikita na salita na pangaakit o matatamis na mga bigkas ng salita mga kapatid. Kaya kakaiba ito. Kaya yung doon sa tatlo na pumunta dito kahapon, nabanggit ko sa kanila na ako nakaharap nila, nakausap nila ay grade 4 lang mga kapatid. Hindi yung grade 4 na 4th year Grade 4 lang. Nagsimula lang ako sa grade 1, grade 2, grade 4 lang, ganun mga kapatid. Natuto lang akong bumasa at sumulat, ganun na lang. Wala nang naidagdag. Marunong din ako magkwenta, yung mga mababang pagkikwenta lang, alam ko. Pero ma-English din ako na naiintindihan, yung pang-araw-araw na naririnig kong English, yun na mga natatandaan ko rin yung mga kapatid. Pero, yung buong kautusan, alam ko, mga kapatid. Yun ang tinuro sa akin ng ating. Kung ano ang mga dapat nating gawin, gagawin, ginagawa, ito sa mga susunod. Kung ano yung mangyayari sa ating nabunga ng ating pagsunod sa ating Ama, yun ang alam ko lang mga kapatid. Yun ang pinaalam sa akin. Ayan. Basahin na natin yung ikalawang Kronika, 30, 7 hanggang 13. Ayan, atin ang basahin. At kayo'y huwag maging gaya ng inyong mga magulang at gaya ng inyong mga kapatid. Pati mga kapatid pala, mga kapatid. Na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na ano pa, ibinigay niya sila sa pagkapahamak, gaya ng inyong nakikita. Yung palang nagmana ng mga ginagawa ng ating mga magulang, ayun, yun pala sila ang mga napahamak na nakikita natin, yung mga napapahamak. Dahil ang pangako ng ating Ama, di ba, kaligtasan mga kapatid? At yun ang hinahangad ng karamihan. Ngayon, kahit hinahangad mo na ikaw ay maligtas, kung ang iyong ginagawa sa araw-araw ay yun pa rin minana mo sa iyong magulang, hindi makakarating ang kaligtasan sa iyo, kapatid. Dahil utos ng ating Ama, huwag gayahin yung mga ginawa ng ating mga magulang. At doon sa 8, ngayon huwag kayong maging mapagmatigas na ulo, na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kaniyang santuaryo. Yung santuaryo kasi ng ating Panginoon, doon mo makikita yung kanyang mga utos. Santuaryo ng kaligtasan, yung kanyang mga utos, na kanyang itinalaga magpakailanman, at kayo'y mga lingkod sa Panginoon ninyong Diyos, upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Ang galit pala na malaki ng ating Panginoon ay nandoon sa mga nagmamana ng mga ginawa at kaugalian ng kanilang mga magulang. Naunawaan nyo, mga kapatid? Nandun ang galit ng ating Panginoong si Isa. Kaya kayo, suriin natin mabuti. Ano ba yung ating ginagawa ngayon? Ito ba ay minana? Minana ko pa rin sa aking magulang? Ano yung minana mo, kapatid, sa yung magulang na ginagawa mo ngayon, kasalukuyan, simula noon? Basahin mo yung 10 utos, doon mo malalaman, mga kapatid. Nandun, huwag
kang papatay, huwag kang mangalunya. Huwag mong iimbutin o hahangarin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsasalita ng masama. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay ng tao. At marami pa, mga kapatid. Huwag kang kakain ng dugo, huwag kang kakain ng baboy, karumal-dumal. Huwag kang kakain ng isda na walang kaliskis. Yan, nandiyan yan sa mga utos. Yan yung mga batas pa. Bukod no sa 10 utos, may mga batas pa ang ating Ama patungkol sa mga pagkain, dapat kainin at hindi dapat kainin. At yan ay malalaman mo lang dito, kapatid, sa programa ito. Yan, yan, ituloy natin. Para mawala yung galit, inuulit ko mga kapatid, yung galit ay palaging nasa atin. Kung ang ating ginagawa sa araw-araw ay mula at minana natin sa ating mga magulang. Linaw mga kapatid. Hanggang sa 9 tayo. Ngayon 9 basahin na natin. Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga kakasumpong ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manumbalik sa kanya. Nuulit mo mga kapatid, ang pagbalik sa ating Panginoong si Isa ay yung 10 utos na tinalikuran ng ating mga magulang, yun yung ating balikan. Gawin natin yun. Dahil iniwan nila yun eh. Yun ang paraan ng pagbabalik loob. Sundin yung 10 utos. Iniwan nila eh. Ngayon, yung iniwan ng ating mga magulang, yun yung ating balikan. Yun ang paraan ng pagbalik loob sa ating. Para mawala, mapawi ang ating mga kasalanan. Ito yung mga ilan lamang sa mga dapat malaman ng mga nakikinig. At napakarami ito. Ngayon, kung susulating isa-isa, yung kabuuan ng kaligtasan na ibinigay sa akin ng ating Panginoong si Isa o Ama, hindi magkakasya dito sa Pilipinas yung papel na pagsusulatan, mga kapatid. Kakaunti, di ba? Kakaunti yung papel, samantalang ang ating Panginoong si Isa, kung susulatin yung kanya mga ginawa sa buong mundo, hindi magkakasya yung papel na pagsusulatan. Buong mundo yun. Yun yung kanyang mga ginawa kung susulat. Ngayon, ito na mga papel na pagsusulatan, itong kaligtasan na ibinigay sa akin ng ating Ama. Dito lang sa Pilipinas. Hindi mo. Hindi ko konti. Di ba? Konti lang. Pero sapat na yun, mga kapatid, para ang bawat nakikinig ay maligtas. Kung kanilang gagawin, tutuparin yung mga gawain na pinag-uutos ng ating Ama na maririnig ninyo dito sa programang ito. Sapat na yun, mga kapatid. Walang labis, walang. Kaya manatili kayo makinig sa programang ito, mga kapatid. Kung naghahangad kayo ng kaligtasan, manatili kayo sa pakikinig dito. Marami sabihin. Yung mga namana natin sa ating mga magulang, tandaan. Alisin na yun. Ibig sabihin, yung hindi ipinag-uutos ng ating Ama sa langit. Kapag minana lang nila sa mga mananakot. Mga nananakot, nang liligaw. Ang mga iniligaw pati na tayo, at pati ating mga magulang, mga iniligaw. Sunod lang sila ng sunod sa mga nagbabasa ng Biblia, hindi naman nila binabasa. Yung binabasa nung nagtuturo sa kanila. Dito mga kapatid, ito ang malaking pinagkaiba sa kanila. Dito kung ano yung binabasa ko, pinapabasa ko sa lahat ng nakikinig. Kaya paano ka maliligaw dito? Wala ditong itinatago.
na utos. Walang inililihim dito. Kaya sinasabi ko, ng taas noon sa lahat, dito walang kasinungalingan. Ang mga ginagamit nating salita at utos dito ay tapat at totoo. Mga kapatid, yun ang ating pinagsisigawan. Dahil ako'y sumasampalataya at naniniwala na lahat ng salita at utos ng ating Panginoon si Isao, Ama, ay walang dungis at walang kapintasan mo. Siya nawa. Ito pa, ang karagdagan na patunay na pinagbabawal ng ating Ama na manatili tayo sa kaugalian ng ating mga magulang. Andun sa aklat ng mga awit 78, 1 hanggang 8. Ayan, pabati na naman tayo mga kapatid. Aklat ng mga awit 78, 1 hanggang 8. Ayan, nabubukas pa tayo nila. Sulat eh. Marami kasi yung nangangaral na salita ng salita, wala namang Biblia na binabasa. Walang patunay ng kanilang itinuturo ay utos na ng ating Panginoong si Isao. Ayan. At andito na tayo kung nakuha na natin lahat. Yung aklat ng mga awit 78, 1 hanggang 8. Ayan, basahin na natin mga kapatid. Pamagat. Ang pag-akay ng Panginoon sa kanyang bayan sa kabila ng pagkawalang tiwala. Hastil ni Asa. Kita niyo mga kapatid. Ito yung pag-akay. Ito yung salita ng pag-akay ng ating Panginoong si Isao. Ito yung mga salita na pag-akay sa atin. Ay, niwala ba kayo dito? Ito yung tunay na pag-akay. Ay, ito yung nakasulat yung pamagat mga kapatid. Sa Ilocano, panangkibin kanya tayo tapno, si tayo, bayan na walang tiwala sa kanya, magkaroon ng tiwala. Kaya pakinig kayo mabuti mga kapatid para magkaroon kayo ng tiwala. Basahin natin 78, 1 hanggang 8. Makinig kayo o bayan ko, sa inyo mga kapatid, sa aking kautusan. Ayan, mga kapatid, ano ba yung pagkaalam ng bawat isa sa atin na nakikinig? Sa kautusan. Ano ba yung kautusan? Nasaan ba yung kautusan? Ayan, ako rin magsasabi sa inyo, nasa Exodus ba ito? Yun yung kautusan. Kaya sabi niya rito sa atin, makinig kayo o bayan ko sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Diba? Yung bibig niya at yung salita niya nakasulat mga kapatid. Kaya nga ito tinawag namin. Aklat ng buhay ang salita ng ating Panginoong si Isao may nandito. Nandito yung kanyang mga pangako. Yan, tuloy natin. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Isang talinghaga. Tanda natin mabuti. Ako'y magsasalita ng mga malabong salita ng una. Ano yung mga salita ng una? Na malabo. Ang unang ipinag-utos sa atin mga kapatid, huwag. Huwag kayong gagawa ng larawan upang sambahin. Yun yung pag-utos. Huwag. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na labag sa aking kalooban, labag sa kanyang mga utos. Bubukhin ko ang aking mga labi sa isang talinghaga. Ako magsasalita mga malabong sabi ng una. Kaya sinabi niyang malabong sabi ng una dahil yung 10 utos hanggang ngayon, yung ating mga ninuno, ating mga magulang
ay hindi nila nauunawaan. Dahil kung naunawaan sana nila ito, ay kanila na sanang ginawa. Kaya binanggit niya dito na malabo dahil hindi nauunawaan ng mga bumabasa yung 10 utos. Kaya ang tawag niya ay malabo. Malabo. Dahil kung malinaw sana ito sa ating pandinig o sa pangdinig o pagtingin ng ating mga magulang, ginawa na sana nila ito. Kung ito ay malinaw sa kanila. Unawaan nyo? Ako'y magsasalita ng mga malabong sabit ng una. Ay yung una ay 10 utos eh. At ito ay iisa lang sana noon, ng panahon ni Eva at Adan. Iisang utos lang ito, huwag niyong kakainin yung bunga ng punong kahoy na pagkakaalam ng mabuti at masama. Diba? Iisa lang yung utos noon. Muli ko itong uungkatin ngayon. Ngayon, hindi nila natupad yung isa. Ngayon, pinahirap ng ating Ama. Lalo tayong pinahirapan. Yung isa, linagyan niya ng 0. Kaya lumabas naging 10. Yung utos, mga kapatid. Pinahirap. Naging 10 times yung 1 lang. Matigas kasi ang ulo eh. Imbis na isa lang yung utos. Binaliktad. Imbis na yung 0 nasa likod ng 1, inalis yung 0 sa likod ng 1, ipinunta dun sa harap. Yun, naging 10. Yan, alam niyo na kung bakit naging 10, naging 10 yung utos. Na siguro naunawaan niyo to. Ituloy natin mga kapatid, dun tayo sa number 3. Na aming narinig at naalaman at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. O isinaysay pa pala yun pa na yun eh. Yung unang utos, isinaysay. Pero sila mismo, hindi nila ginagawa. Sila na nagsasaysay. Nangangaral. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay. Sasalin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon. Yung paraan kasi ng pinakamataas na uri ng pagpuri sa Panginoon, mga kapatid, ay yung pagsunod sa utos. Yun ang isang pinakamataas na uri ng pagpuri, yung pagsunod sa kanyang buong kautusan. Hindi yung pupuri ka, taas-taas ka lang ng kamay, sisigaw ka, pinupuri kita, Panginoon. Hindi ganon, mga kapatid. Kahit anong kasisigaw mo ng pagpuri sa Panginoon, kung hindi ka susunod sa kanyang utos, yung kasalanan sa pagsuway, nasa iyo pa rin. Walang silbi yung pagpuri mo yun, mga kapatid. Kaya may salita siya na sinasabi. Nakikilala ako, iginagalang ninyo ako ng inyong mga labi, subalit ang inyong puso ay malayo sa akin. Ganyan yung mga taong pumupuri ng salita, pero binabastos ang ating Ama sa pamamagitan ng gawa. Binabayo. Yung mga ganong tao, hindi yan pinapansin ng ating Ama. Akala lang nila, sila ay pinapansin dahil sila ay isipagyaman sa pamamagitan ng pagdadaya. Naghumihingi ng kung ano-ano sa kanilang mga miyembro para sila ay yumaman, magkaroon ng mga sasakyan. Samantalang mga kamiyembro niya, mga naghihirap, nakatungama. Sila ng mga ministro ang yayama. Hindi niyo ba napapansin yan? Samantalang ating Panginoong Sisa, kung ating susuriin, nung kanyang kapanahunan, wala nga siyang bahay eh. So, lakad siya ng lakad eh. Suriin nyo ang banal na kasulatan kung ating Panginoong si Isa ay mayroong bahay ng stage. Nakikitira lang siya, nakikisilong. Wala siyang sariling bahay. Samantalang siya, ang kapangyarihan at karunungan ng ating Ama na kaya niyang magtayo sa pamamagitan lang ng salita ng pinakamagandang templo. Pero nakibagay siya sa mga tao para maipakita kung anong uri ng pagpapakumbaba ang dapat natin gawin dito sa balat ng lupa. Para matamo natin yung pangako ng ating Ama. Sabi niya, ang nagpapakababa, siyang aking itataas.
nagmamataas, siya ang aking ibababa. Tandaan natin mabuti yan. Ngayon, ang uri ng pagpapakababa ay yung sundin natin ang buong kautusan ng ating Ama. Pag sumunod tayo sa utos, ibig sabihin, nagpapakababa tayo. Pag hindi ka sumunod, ibig sabihin, nagmamataas ka. Nagmamatigas ka. Ayaw mo sumunod eh. Ano yun, kapatid? Tama lang. Alam mo naman. Inom naman tayong mainit na tubig. Baliktad, di ba? Yung iba, malamig na tubig ang ininom. Ako, mainit. Nakikialam yung Diablo eh. Gusto niya ay huwag lumabas yung mga salita ng ating Ama. Ilinagay niya sa ating puso at lumalabas sa ating bibig. Ayaw niya na lumabas. Kaya pinapakat niya yung lalamin na. Kaya pansinin niyo mga kapatid, yung bawat bigkas ko nung salita halos hindi maunawaan. Kaya sinasabi ko, makinig kayong mabuti at ito inyo talaga maunawaan. Yung salita ko parang singaw. Yan ay, yun yung pinipili lamang yung makakaunawa. Yun talagang buong puso nakikinig. Kikinig ang buong puso. Yun yung binibigyan ng ating Ama ng pangunawa. Saan na tayo? Sa number 5 na. Hindi pa tayo tapos yung 4 eh. Sasaysay sa salin ng dahil darating ang mga pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa sapagkat siya ay nagtatag ng patutuo sa Hakob. Yung Hakob mga kapatid, ibig sabihin ng Hakob, yung hindi lumilimot o hindi bumibitaw sa kanyang buong kautusan. Yun yung Hakob mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nananatili na nakikinig at tumutupad ng kanyang mga utos, ikaw ay lahi ni Hakob. Ang tawag sa iyo Hakob mga kapatid. Na nung una, ang pangalan niya ay Israel. Hakob na ginawa pala niyang Israel yung Hakob mga kapatid. Kapatid niya na, nabaliktad data. Diba? Yung pangalang Hakob, yun ay ginawang Israel. Tama ba tayo? Doon sa kasaysayan. Dahil hindi bumitaw si Hakob sa pagkapit doon sa anghel hanggang sa nagliliwanag na ay humihingi ng basbas si Hakob. Ay binasbasan niya, kaya siya binago ang pangalan. Yung basbas sa kanya, ginawang Israel. Ngayon, yung Israel naman ngayon, nagmamalaki. Kung Israel yung kanilang pangalan, sabi nila, nasa kanilang kaligtasan. Pero hindi ganun mga kapatid. Ang kaligtasan ay nasa mga sumusunod ng buong kautusan. Andun yung kaligtasan mga kapatid. Saan na tayo? Andun sa Hakob. Sapagkat siya nagtatag ng patutuo sa Hakob. At nagtakda ng kautusan sa Israel. Yan yung Israel ay talagang dapat yung 10 utos nakikita sa kanila. Kautusan ay itinakda sa Israel. Ito ating binabasa mga kapatid. Na kanyang iniutos sa aming mga magulang. Ang pumutos sa magulang niyo. Na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak. Napansin niyo mga kapatid. Yung utos ng ating Panginoong si Isawa sa ating mga magulang ay ipabatid sa atin na kanilang mga anak. Naiparating ba sa inyo? Sa bawat isa sa atin. Yung utos ng ating Ama. Tayong mga anak. Na dapat turuan ng ating mga magulang ng 10 utos. Nasanggap ba natin ito sa ating mga magulang, mga kapatid? Ako magsasabi dahil ako isang anak din. Meron akong magulang. Pero 10 utos, wala. Hindi nila iniaral. At iyon pala ay utos sa mga magulang na dapat ipaliwanag, sabihin, iutos sa mga anak na ito ay gawin.
Kaya yung minana ko rin sa aking mga magulang, inalis ko dahil pinapaalis na atin. Huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang. Kaya ako ngayon, may mga anak, yung 10 utos ang ipinapaliwanag sa kanila na dapat nilang pakinggan at gawin, mga kapatid. Dahil yun yung utos, paliwanag sa mga anak. Buong kautosan. Kaya ikaw kapatid, kung hindi ba itong nagagawa sa iyong anak, ngayon narinig mo ito, simulan mo na rin. Para ikaw ay maging isang tapat din na lingkod ng ating Panginoong Jesus. Tayong lahat, lingkod niya, mga kapatid. Yun yung ating obligasyon. Ito ang buong tungkulin ng tao. Maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Sundin ang kanyang mga utos. Magkaisa tayo na maglingkod. Hindi yung iisa lang ang naglilingkod, mga kapatid. Tayong lahat. Makibahagi tayo. Tayong lahat, makibahagi tayo sa ating Panginoong si Isa. Para huwag na siyang tawaging iisa. Ha? Magkaisa na tayo para sa Kanya. Marami na tayo. Total nun, mga kapatid, 144,000. Yung pagkakaisang yun. Sa pamagitan ng ating Panginoon. Ayan, dito na. Kailangan ipabatid sa mga anak. Sa 6, upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipanganganak na siyang magsisibangon at mga sasaysay sa kanilang mga anak. Kita nyo mga nakakatuwa ito, mga kapatid. Yung mga anak na silang magsasayay sa kanilang mga anak noong 10 utos. Yung magsisibangon. Diba? Sa 7, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Yan. Magtitiwala ka ng gusto. Dahil yung 10 utos kasi may mga pangako eh. Kung kakakain ng baboy, nandun yun eh. Ikarumal-dumal. Karumal-dumal nga sa'yo, kakakain nandun. May pangako. Paparusahan. May kaparusahan, yung susuway. Ngayon, pag sumupad ka dun sa 10 utos, ay bawat utos ay may pangako. Biyaya, awat at pagpapala. Bawat pagtupad. Kaya sa bawat pagtupad ng utos ng ating Ama, ay maiilagak natin ang ating pag-asa sa pangako niya na kaligtasan. Dahil bawat pagtupad, may kapalit na pangako na ikabubuti natin, mga kapatid. Siya na. Yan. Saan na tayo? 7. 7 pa rin. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Nulit natin, mga kapatid. Ingatan ang kanyang mga utos. Sa 8, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang. Kita niyo, mga kapatid. Ano ba yung ating mga magulang? At ano yung minana natin sa ating mga magulang? May matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kaniyang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Diba, yung mga magulang pala natin naglagay sa hindi matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang banal na kasulatan na nagsasabi at nagtuturo sa atin na ang ating mga magulang ay hindi tapat sa Diyos natin. Kanino ito narinig? Sa bibig ng huling sugo. At saan natin binasa at bakit natin narinig sa bibig ng huling sugo? Dahil sinugo nga, nakasulat na kanyang binabasa na salita ng mga propeta na inutusan ng ating Panginoon si Isaia. Hindi akong nagsabi
na ang ating mga magulang ay hindi tapat sa Diyos, kundi ang banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya inuulit-ulit dito na binabanggit, huwag tayong maging gaya ng ating mga magulang na hindi tapat sa Diyos. Kung gusto mong maging tapat sa Diyos, huwag mong tularin ang iyong magulang. Binaliktad lang natin. Yun din eh. Gusto niyo bang maging tapat sa Diyos? Huwag mong tularin ang mga magulang. Ngayon, yung magulang na dapat tularin, sundin, ay yung nangangaral ng 10 utos. Utos ng ating Panginoon si Isao. Ayan. Meron pa, mga kapatid. Ando sa Zacarias, 1:1, 4 hanggang 5. Kala ko maikli lang ito. Badin pa, mga kapatid. Zacarias, 1:1 hanggang 5. Dahil ang pangako kasi ng ating Panginoon sa atin, mula pa lang kay Eva at kay Adan ay buhay na walang hanggan. Diba kung inyong natatandaan at inyong nalalaman, mga kapatid, na sinabi niya kay Eva at kay Adan, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy niyan sapagkat pag ito inyong kinain, kayo ay mamamatay. Diba? Natatandaan niyo yun, mga kapatid. Ibig sabihin, pag hindi nila yung kinain, hindi sila mamamatay. Pag kinain yun, kayo mamamatay. Ngayon, nakialam naman yung diablo. Hindi kayo mamamatay pag kinain nyo yan. Tunay nga na hindi agad mamamatay. Pero nasaan na sila ngayon, mga kapatid? Ay yung Panginoong si Isao Ama na nagsalita noon, nung panahon na yun, hanggang ngayon buhay. Dahil yun ang gusto ng ating Ama. Kung nasaan siya, nandun sana yung kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Kung ano yung nasa Ama, ganun din sana ang nasa anak. May buhay na walang hanggan yung Ama, yung anak ganun din sana dahil anak eh. Di ba mga kapatid, kuha niyo ba ito sabihin? Pangako niya yun sa atin. Mabuhay. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung dala-dala na dakilang pangako nitong huling sumbok na yun, mga kapatid. May buhay na walang hanggan. Alam niyo, marami nagsasabi sa akin, lahat mamamatay. Mamamatay muna bago magtamo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, ginagawa niyo, yung mga nagsasalitang gano'n, ginagawa nila sinungaling ang ating Panginoong Isa. Yung sinasabi niya dun sa aklat ng Juan, na kung sino man ang nakikinig at tutupad ng kanyang mga salita, kailanman hindi matitikman ang kamatayan. Yung mga tao na naniniwala na lahat ay mamamatay, ginagawa ninyong sinungaling ang ating Panginoon. Sa kanya walang kasinungalingan. Subukin mong sundin, pakinggan at sundin ang kanyang buong kautusan, tingnan ko lang. Pag hindi nakarating sa iyong buhay na walang hanggan, saka mo lang sabihin na sinungaling. Dahil yung sasabihin mo lahat ay mamamatay, ginagawa mo sinungaling. Panginoon, kahit hindi mo sabihin sinungaling dahil kinukontra mo yung kanyang utos na may pangako. Sumunod, kailangan sumunod. Makinig, sumunod, kailanman, hindi mo matitikman ng kamatayan. O yung hindi nakakaunawan, hindi ko nakakaalam kung saan nakalagay yung talata na yun. Mag-message lang kayo sa mga cellphone number o Facebook na nakikita nyo dyan sa inyong pinapanood. Kung saan nakasulat yun. Yung parang may mga meron pa tayong mga dito. Pangpabitin. Hindi pang bitin yun. Magtatanong lang naman kayo, doon makikita kung kayo interesado at tunay na nakikinig sa programang ito. Ayan, tingnan nyo, patungkol ito sa buhay na naman. Yung pagmamana. Ang pamagat dito ay ang Panginoon ay muling nagsalita sa bayan. kita nyo, muling nagsalita
kabila nung nandun sa Exodo 20, huling nagsalita siya. Ay tandaan nyo, sinabi ng ating Panginoon, kailangan tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang binibigyan lang ng ating Panginoong si Isa Ama ng buhay na walang hanggan ay yung tumutupad sa buong kautusan. Bakit? Bakit yun lang? Dahil ang gusto ng ating Ama, mabuhay ka na gumagawa ng mabuti. Dahil walang ibang mabuti kundi yung pagtupad sa kanyang utos. Yung hindi gumagawa at tumutupad ng kanyang utos, ayaw niyang mabuhay yun. Dahil ayaw niya ng gawaing masama. Pag nakikita niya, ikaw ay tumutupad sa kanyang buong kautusan, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, kapatid. Dahil matutuwa sa iyo dahil isa kang mabuting tao, masunurin ka, mga kapatid. Kuha niyo, ibig natin ipaalam sa inyo, mga kapatid. Maging masunurin ka. Ayan. Ito, nakain na natin sa Karyas 1 hanggang 5. Kain na natin. Nang ikawalong buwan ng ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias na anak Berecias, anak ni Berecias, na anak ni Iddo, na propeta na nagsasabi, ang Panginooy totoong naghinanakit sa inyong mga magulang. Salita ng propeta ito na inutusan ng ating Panginoon si Isawa. Naghinanakit ang ating Panginoon sa ating mga magulang. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang na siyang mga pinagsabihan ng mga propeta na nangagsabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo ngayon na mula sa inyong masasamang lakad at sa inyong mga masasamang gawain. Ngunit hindi nila dininig o pinakinggan man ako, sabi ng Panginoon. Ang inyong mga magulang, saan nangandoon sila? At ang mga propeta, nangabubuhay baga sila ng magpakailanman? Yan, pati yung mga propeta. Dahil maraming mga propeta, mga kapatid, na hindi na napili sa utos ng ating Panginoon si Isawa. Mayroon yung mga sinugo na pinagsasalitaan ng masama ang ating sa pagkakasugo sa kanila. Marami. Isa yung mababasa yun ano yun, yung binigyan ng kitong. Hindi pa kayo kumain. Lazaro, mga kapatid, lingkod doon ng ating Panginoon si Isa. Si Lazaro, nung nagkasakit yun, kung babasahin, marami siyang sinabing hindi tama sa ating Panginoon. O ama, ano yun, lingkod yun. Kahit yung si Jonas, lingkod, propeta din yan, mga kapatid. Marami siyang mga sinabing hindi dapat sa ating Panginoon. Kailangan paglingkod ka, lahat ng ibig o kagustuhan ng nagsugo sa iyo ay iyong tutuparin. Igagalang mo siya, pupurihin mo siya, pararangalan mo siya. Unang-una sa gawa, pangalawa sa salita. Mga kapatid, unahin yung paggawa. At sa pagtupad, tatanggap ka ng biyaya at doon ka pupuri sa pamamagitan ng salita. Sa pagtanggap mo ng biyaya. At hindi ka matatanggap ng tunay na biyaya na mula sa ating Ama kung hindi ka tutupad sa kanyang mga salita. Ngayong panahon ito, mga kapatid. Ayan. Kasi sabi natin ngayon na huwag tularin yung ating mga magulang.
Dahil naroon patakaran ng ating Ama na kung sino ang dapat pakinggan ngayon, huling araw. Na itinuturo sa banal na kasulatan, mga kapatid, na siya ang alis ng ating mga kasalanan. Dahil may kasalanan, mga kapatid, na walang hanggan. Alam niyo ba ito? Yung pagsuway sa buong kautusan. Kasalanan walang hanggan yan. Dahil ang mga salita ng ating Panginoong si Isaw, yan ay tapat sa totoo. At yan ay espiritu, mga kapatid. Buhay yan, yung kanyang mga salita, gumagana yan, saan ka man maroon. Espiritu Santo yan, mga kapatid, yung kanyang mga salita at fruto. Ngayon, pag sinuway mo yan, yung espiritu, kagaya ng naririnig nyo mga kapatid ngayon sa akin, lahat ng salita na naririnig nyo ngayon ay Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya sana, huwag nyo ito pagsalitaan ng masama, huwag kayo mag-isip ng masama sa mga naririnig ninyo ngayon. Dahil pag ito ay pinag-isipan ng masama, magkakaroon kayo ng kasalanan walang hanggan. May patunay tayo dyan, mga kapatid, basahin natin yung Marcos 3:28-29. Marcos 3 28 hanggang 29. Inuulit ko mga kapatid, ang bawat salita at utos ng ating Panginoong si Isaw Ama ay Espiritu Santo. At tandaan niyo yan mga kapatid, kaya huwag natin itong baliwalain. Dahil pag binaliwala natin ito, pinagsalitaan natin ito ng masama, magkakaroon tayo ng kasalanang walang hanggan mga kapatid. Sana yung kahit isa doon sa tatlong pumarito kahapon, nakikinig dito. Ha? At pag ganyan ginagawa mga kapatid, sabi sa'yo, mabuti ang iyong ginagawa. Ito yung isa sa pinakamabuting gawain ngayon dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Yung makinig sa programang ito. Ito'y higit sa ginto o kayamanan man. Higit sa kagandahan ng itsura. Higit ito sa lahat dahil ito ay mula sa langit, mula sa itaas. At ang mula sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat, mga kapatid. Ito na, basahin na natin. Marcos, ano pagkabugit kanina? 3:28-29. Ayun, 3:28-29. Yan yun. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y mga salita ng kapusungan. Kahit mura-murahin mo pala yung tao, kaya pala yung dating Pangulong Duterte ay mahilig magmura, yung pala may kapatawaran, yung mga pagmumura niya. Nakasulat mga kapusungan. Kapusungan yung pagmumura, pagkasalita ng masama. Ipatatawad pala yun. Diba? Nakasulat. Nababasa natin. Pero sa 29, datapwat, sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Yan yung mga kapatid. Ang kapusungan, yung pagsasalitaan mo ng masama, yung mga utos. Yung 10 utos at iba pa, yung mga batas. Maraming batas sa Levitico, mga kapatid. Batas patungkol sa pagkain ng iba't ibang uri ng mga hayop. May mga batas ito. Batas kung paano ito pa rin yung Sabat. Yung ikapitong araw na kailangan ng pagpapahinga, paglilingkod.
isawa mo na ngayon nga, ito yung kapitong araw, ito yung Sabat. Kaya sinasabi ko mga kapatid, para mapawiin yung mga kasalanan, huwag nating pamusungan o huwag tayong mamusong sa buong kautusan, sa 10 utos. Kahit isa lang dun mga kapatid. Dahil hindi yan makukumpleto ang 10 kung wala yung isa. Kailangan buuhin natin ito. Tuparin natin lahat mga kapatid. Para mawala ang ating mga kasalanan. Dahil pag ito ay ating namumusong tayo dito at binabaliwala natin ito, magkakaroon yung bumabaliwala nito, magkakaroon ng isang kasalanan walang hanggan. Diba? Yung pamumusong sa Espiritu Santo. At may patunay tayo mga kapatid, ang mga salitang ito, utos na ito ay Espiritu Santo. Iniwala ba kayo doon? Patunay, basahin natin sa Juan 6:63. Ng mga salita ng ating Panginoong Isa o Ama ay Espiritu. (6:63) Nakuha nyo na. Basahin na natin sa aklat ng Juan, kapitulo 6, versikulo 63, 63, mga kapatid. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Hanggang mabuti. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Isa din mga kapatid, yung mga salita niya ay pawang Espiritu. Ngayon yung mga salita na Espiritu, yun yung naririnig nyo sa maliit na lingkod nung nagsasalita sa harap ninyo sa pamamagitan ng palatuntunan ito, mga kapatid. Kaya huwag niyong baliwalain ito para mapawi ang ating mga kasalanan na minana natin sa ating mga magulang. Ayan. At ito pa, mga kapatid, yung ating dapat pa rin panghawakan. Na gawain. Di ba yung sabi sa atin kanina huwag na nating tularin, huwag na tularin yung ating mga magulang, yung mga kinabis na nating mga gawa na nakita natin sa ating mga magulang. Ngayon, ang dapat nating pagtiwalaan mga kapatid ay yung mababasa din natin sa aklat ng Juan 6:27. Saan yun? Atras tayo mga kapatid. Juan 6:27. Ito yung pinag-uutos ngayon mga kapatid. Napakahaba sana nito pero pa-i-clean lang natin. At total naman, yung mga nakikinig ngayon ay binuksan ng ating Panginoong Isa o Ama ang inyong pangunawa tungkol sa bagay. Katutok lang mga kapatid. Makinig mabuti. Kung ano yung laman ng isipan ninyong iba, alisin nyo muna. Isang tabi nyo muna. Itutok ninyo ang inyong pakikinig dito. Ito ngayon ang ipinag-uutos na ating mababasa sa aklat ng Juan 6:27. Kita nyo mga kapatid. Magsigawa kayo. Yan. Iba utos yun mga kapatid. Sinawa. Hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay
ang Diyos ang nagtatak. Ang amang Diyos ang nagtatak. Siya nawa. Siya nawa. Tinatakan siya ng yung anak ng tao. Ngayon mga kapatid, marami nagsasabi ng anak daw ng tao ay ang ating Panginoon. Na si Isa ang pangalan ngayon, na Jesus ang pangalan noon. Dahil siya daw ay anak ni Maria. Dahil sa nabanggit natin una kanina na ang sino man na nag-aakala na siya may nalalamang anuman, eh wala siya pang nalalaman. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ka ng kaalaman, makinig ka dito, mga kapatid. Dahil ito yung pinag-uutos, magsigawa kayo. Tandaan yung mabuti yan. Dahil sinasabi ko sa inyo ng diretsahan, ako po ng anak ng tao. Siya Siya nawa. kapatid. Dahil yung anak ng tao, ginapos ng kaliwa at pinagbantaan ng kanan. Kaya ang utos sa anak ng tao ay huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Dahil parehas sila ay nagpapahirap, pasakit, nananakot, magkabila, kanan at kaliwa, parehas silang nananakot dahil sila ay may kapangyarihan. Dinadaan nila sa kanilang kapangyarihan yung pananakot. Samantalang ang Panginoong si Isa Ama, sa dinami-dami ng ating kasalanan hanggang ngayon, puro pangaral ang ating naririnig para tayo makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Dahil may kapahamakan tayo sa mga gumagawa ng kasalanan. Ay tayo namang mga tao, mabigyan ka lang ng tungkulin, mabigyan ka ng karapatan na ikaw ay humatol. Pero yung tao lang ang nagbigay ng karapatan na yan dahil ikaw ay isa ng pulis, o ikaw ay isang sundalo, di ba may karapatan ka na doon. Pag inaakala nila na yung taong yun ay kanilang kalaban, ay kanilang pinapatay. At yung iba hinuhuli, binubugbog. Di ba? Tapos papakawalan din. Marami akong nakitang ganyan mga kapatid at sila nagsusumbong sa akin. Marami silang karanasan sa kanan. At marami na ding nagsumbong sa akin na sila'y marami ng karanasang hindi mabuti din sa kaliwa. Diba? Kaya ano ang mabuti natin gawin? Kanan at kaliwa na hindi mabuti. Ang utos mga kapatid, huwag liliko sa kanan o kaliwa. Kung ano ang pinag-uutos ng ating Ama dahil yun pinakamatuwid sa lahat. Yung kanyang utos. Diretso lang. Kung ano yung kanyang utos, yun ang tuparin natin. At ito ang kanyang utos, mga kapatid, ngayong huling araw, magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Siya nawa. Ito ating mababasa sa Aklat ng Juan sa 6:27. Nasabi ko sa inyo mga kapatid, ako po ang anak ng tao. Inuulit ko na naman. Siya nawa. At ako rin nagpapatunay na ang ating Panginoong si Isa o Ama, na Jesus ang pangalan niya, noon, Isa ang kanyang pangalan ngayon, ay hindi siya anak ng tao. Siya po mga kapatid ay anak ng Diyos. Siya nawa. Hindi siya anak ng tao. Ang nakapagpapahayag lamang na ang ating Panginoong si Isa ay yun ding sumasa Diyos. At siya ay sa Diyos. Yun lang ang nakakapagpahayag nito mga kapatid. Na ang ating Panginoon na si Isa ngayon, na Jesus yung kanyang pangalan noon, ay anak ng Diyos mga kapatid. Ang nagpapahayag noon, inuulit ko, ay sumasa Diyos at siya'y sa Diyos. Siya nawa. Kita nyo, basahin natin dun sa aklat ng unang Juan 4:15. Tandaan nyo mabuti, mga kapatid. Unang Juan 4:15. Saan ka na? Unang Juan
nagustuhan yung inyong napakinggan mga kapatid. Nakuha nyo na. Siya nawa. Hindi ko nakuha. Ayun. Unang Juan 4. 15. Kaya mga kapatid, ipinapahayag ko ito sa inyo dahil ito yung nakasulat. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Dahil ito yung nakasulat na ito dapat kong gawin, kaya ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Sapagkat ako ay sumasa Diyos at ako ay sa Diyos, mga kapatid natin. Kaya ako nagpapahayag sa inyo na ang ating Panginoong si isa ngayon na Jesus, ang pangalan niya noon, ay anak ng Diyos, mga kapatid. Basahin natin, aklat ng unang Juan 4:15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Mga kapatid. Siya nawa. Kaya walang iba na nagpapahayag na ang ating Panginoong si isa ngayon, na Jesus, ang kanyang pangalan noon, ay anak ng Diyos. Ako lamang mga kapatid. May nagsasabi ng ating Panginoon ay anak ng Diyos. Ngunit, sumasamba naman sila sa Diyos-Diyusan. Kailangan pag sinabi na ikaw ay anak ng Diyos, buong utos nasa iyo. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. Kapag sinasabi mo na ang Panginoong si isa ay anak ng Diyos, sumasamba ka naman sa Diyos-Diyosan, ang Diyos ay hindi sumasamba. Hindi ka sa Diyos, mga kapatid. Dahil sumusuway ka sa lahat ng kanyang mga utos. Manawaan niyo, mga kapatid. Hindi ka masasabi na ikaw ay sa Diyos. Kung may sinasalangsang ka na isa sa kanyang sampung utos. Kailangan buo. Yan. Buong kautusan sa pumutos. Ayan, malinaw na sa inyo. At ito nagpapahayag na ito na ang ating Panginoong si isa ay anak ng Diyos. At ipinahahayag din natin mga kapatid ng pangalan niya ay isa na yun yung kinaroroonan ng ating kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung kanyang pangalan, isa. Yung pangalan ng ating Panginoon, ang kinaroroonan ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya sure ka dito mga kapatid, na mapapatawad anuman yung mga kasalanan na ating mga minana. Kaya mawawala. Pag ikaw ay tumutok dito, nakinig at tumupad ng mga utos na ating maririnig dito. Ayon po sa mga tunay at tapat na saksi, mga kapatid, na ang pangalan ng ating Panginoong si isa ang kinaroroonan ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ang pangalang isa ng ating Panginoon. Ang kanyang pangalan. Yung tapat at tunay na saksi. Mayroon kasi mga kapatid, pag-aralan ng mabuti yung mga binibigkas natin. Lumalabas sa ating buhay. Hindi lahat ng saksi ay tapat at ito. Mayroong sumasaksi sa kasinungalingan at mayroong sumasaksi sa katotohanan. Naniniwala ba kayo? Kaya nga yung pagdating dun sa kaso, dalawa, yung naglalaban na abogado. Yung kabila, ipinaglalaban yung mali, at yung kabila, ipinaglalaban yung tama. Diba? Yung magkabilang panig, naglalaban sa kaso, may kanya-kanyang abogado, at walang nakakaalam kung sino yung tama o mali. Diba? Yung isa sumasaksi dun sa kabila, yung isa naman sumasaksi dun. Pinapatunayan. Kaya alamin natin ngayon mga kapatid, kung sino ang tapat at tunay na saksi. Ituturo sa atin ng banal na kasulatan. Basahin natin sa aklat ng mga gawa, 10, 34,
37, 49 hanggang 43. Ito yung panghuli mga kapatid. Ating tinanggap na tinapay mula sa langit. Tinapay ito mga kapatid dahil lahat ng mga tinatanggap nating mga salita ay walang pinagkaiba yan sa pagkain. Tinapay. Pag tinanggap natin ito, kinain natin. Siya At nawa. kung ito kinain natin, makikita sa reaksyon ng ating katawan. Dumadaloy sa ating ugat yung mga kinain natin. At ang epekto nun, kung ano na nung ating ginagawa, sa pamagitan ng ating kinain, kung ano yung ginagawa na ng ating katawan, gagawin na natin yung mga napakinggan natin na ating kinain. Yun yung epekto ng pagkain natin dito sa tinapay na ito na mula sa langit. Susundin na natin yung buong oras. Dahil kinain na natin. Ibig sabihin, naunawaan na natin, tanggap natin sa ating puso na ang mga salitang narinig natin dito ay dapat nating gawin o sundin mga kapatid. Nawawaan natin yon. Siya nawa. Doon sa aklat ng mga gawa na may magpapatunay dito na salita kung sino yung tunay at tapat na saksi. Totoong saksi. Wag muna kayong masasaktan kung may nakikinig dito na saksi. Dahil ang saksi kasi na laganap dito sa ibabaw ng lupa, ang tawag sa kanila ay saksi Jehovah. O diba? Saksi ni Jehovah. Ewan ko kung ganun yung pumunta dito kahapon. Saksi ni Jehovah ba yun? Tawag sa kanila? Ayun. Kapatid, bago sumama yung loob mo, magdinanakit, pakinig ka muna. Dahil dito sa banal na kasulatan, may itinuturo dito na tunay at tapat na saksi. Alam niyo yung tunay at tapat na saksi? Yung nakakita ni mismo ng mga ginawa ng ating Panginoong Ikaw ang andun. Sa aklat ng mga gawa, Gis, ano ba yun, Gis? 34, amataan natin. 34, 43. Ayun. 34, 37, 49, hanggang 39, hanggang 40, 43. 39, 37, 39, hanggang 43. Ayan, 39. Check, mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid na nakatutok sa maliit na programang ito. Basahin na natin kung atin ang nakuhang lahat. Siya nawa. Aklat ng mga gawa 10, 34, 37, 39, hanggang 43. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, ano ba ito si Pedro sa pagkaalam natin mga kapatid? Ito ay isa sa mga pinili ng ating Panginoon, si Isa, na kabilang sa 12 alagad. Tama ba ako? Hindi. Tama. Si Pedro ay isa na kabilang sa tinawag ng ating Panginoon, si Isa na kanyang alagad. Yan, 12 yun, mga kapatid. At ito nga yung salita ni Pedro. At ibinuka ni Pedro ang kanyang mga bibig, ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Gumagawa ng katuwiran, doon siya natutuwa. Yung mga bansa na gumagawa ng katuwiran. At ang katuwiran, mga kapatid, yung pagtupad sa kanyang 10 utos. Matuwid ka sa kanyang paningin. Sa paningin ng ating Panginoong si Isa, kung tinutupad mo ang kanyang utos, gumagawa ka ng
katuwiran, matuwid ka sa kanyang paningin. Ah, magiging kalugod-lugod ka. Yan. Ang salita na kaniyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Isa. Siya'y Panginoon ng lahat. Panginoon siya ng lahat. Ang pangalan niya kasi dito ay hindi ko pwedeng banggitin yung Kristo. Hindi ko pwedeng iaral ito. Dahil pinagbabawal ito, pinagsabihan ang mga alagad na huwag sabihin kanino man na ang ating Panginoon ay Kristo. Utos yan mga kapatid. Message nyo kung saan matatagpuan yung salitang yun. I-reply natin yan sa inyo. 37. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea. Pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Si Juan Bautista ito mga kapatid. Sa makatuwid bagay, si Jesus, si Isa, na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kaniya ang Diyos, ang ating Ama. At ito na mga kapatid, mga saksi kami. Kanyo mga kapatid. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Sino yung tinatawag na saksi mga kapatid? Sila Pedro. Sila yung mga saksi na nakakita lahat ng ginagawa ng ating Panginoong si Isa. Kaya kung hindi mo nakita ang mga ginawa ng ating Panginoong si Isa, paano ka magiging saksi? Hindi mo nakita. Paano kang tatayo na isang saksi ay hindi mo naman nakita yung ginawa ng ating Panginoon? Kaya ito ang nagpapatunay na ito yung mga tunay na saksi dahil sila yung nakakita ng ginawa ng ating Panginoon si Isa. Ngayon mga kapatid, matanong ko lang, sino yung founder ng Saksi ni Jehovah? I-message nyo sa akin kung anong pangalan. At kung siya ba ay buhay pa, yung founder. Dahil ang sinugo ng ating Ama dito sa huling araw ay hindi maghahari sa kanila, sa kanya o sa kanila na naniniwala sa sinugo ng ating Ama, ang Hades o ang kamatayan. Yun yung tunay mga kapatid. Ito ay sinasalita ko sa inyo at ito'y hindi sa akin. Ito ay sa banal na kasulatan na ayon sa isinulat ng tunay na saksi. Sila yung umamin. Aminado sila. Sinasabi dito sa 39. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay. O, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Ang problema, ibinitin. Aba, ang tunay ba doon, binitin ba o pinako? Diba? Maraming sinasabi kasi dito, yung iba ay pinako. Yung iba ay ginapos, ibinitin sa punong kahoy. O, ano pa man ang mangyari, iisa ang kahulugan nun. Yung ibinitin o pinako ay yung kamatayan niya, mga kapatid. Nung ibitin siya o pinako siya, ay namatay, pinatay siya doon. Na hindi siya mamatay kung hindi siya pinako doon. Sinibat pa nga eh. Diba? Yung tagiliran. Kapag ka mamatay doon. Dahil yun yung kanyang papel, mga kapatid. Na dapat niyang gampanan. Kung siya ay mamatay, siya ay patayin sa krus, at muling bubuhayin ng Ama sa ikatlong araw.
Bago ito nangyari sa kanya, isinaysay niya na ganun ang mangyayari sa kanya. At ito nga sila Pedro, sila yung iba pa, ay hindi naniwala. Diba? Kaya pinagsalitaan sila ng ating Panginoong si Isa. Na mapangalun niya. Kaya sila Pedro. Mga saksi niya yun, mga tunay na saksi, sinabihan pa ng ganun. Hanggang saan tayo? 40. Ano, alam na ninyo, mga kapatid, kung sino yung tunay na saksi. Pedro. Yung 12 alagad. Dahil sila mismo yung nakakita eh. Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan. Huwag yung sabihin saksi ka kung hindi mo nakita. Diba? Ayaw ng ama nun. Ay isipin, mag-isip kayong mabuti. Alam mo, wala akong sinisira dito na namang reliyon. Ang gusto lang ng ating ama, yung pagkasugo niya sa akin, iwanan natin yung mga pinamana sa atin ng ating mga magulang. At magsigawa kayo hindi sa pagkain na papan. Itong salita na naririnig niyo sa akin, ito yung pinag-uutos ng ating ama na inyong gawin. Sapagkat ako, sinasabi ko sa inyo, ako ang anak ng tao. Ulit ko na naman yan. Naniwala ka dito, pakiramdaman mo sa sarili. Mararamdaman mo. Mawawala yung takot mo sa sabihin mo. Dahil papatnubayan ka ng Espiritu Santo. Sa 40, siya ay muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya ay itinalagang mahayag. Nung siya ay binuhay na ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit, ngayon siya ay nakatalaga na mahayag. Ibig sabihin, nung kasalukuyan na siya ay nangangaral nung unang panahon, siya ay hindi pa nahahayag. Hindi pa siya kilala ng tao kung ano talaga yung kanyang tunay na pangalan. Dahil ang pangalan ng ating Panginoong si Isa ang siyang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag ito'y ating nalaman, mga kapatid, yun ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nabanggit natin kanina natin yun. Nasa Marcos 3:28-29 ang pangalan ng ating Panginoon. Ang siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung ito ay ating sasampalatayan. Kaya sinasabi nga doon sa Apokalipsis 3:12 na siya ay may bagong pangalan. Kaya nung binuhay na siya ng ating Ama sa langit, binuhay siya na itinalaga ng ating Ama upang mahayag. Ano sa punto? Nang siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Saka lang siya mahayag nung siya'y binuhay. Ano yung maihahayag? Unang-una yung kanyang bagong pangalan, mga kapatid. Diba? Mahahayag yung isang bagay. Kung malalaman mo kung anong uri yung mahahayag ngayon, unang-una kung anong tawag doon. Yung nahayag na yun. Yung pangalan kung ano yung nahayag na yun. Medyo malalim pa. Pero huwag kang bibitaw, mga kapatid. Manatili kang makinig dito at lilinaw. Mauunawa mong lahat. Pero pag bumitaw ka, sabi ko sa'yo, mga kapatid, manlalabo na naman yung pangunawa mo. Kaya huwag kang bibitaw na makinig dito sa programa. Ituloy natin. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Pati na yun. Nahayag siya dun sa mga saksi. Sa amin, ika ni Pedro, na nakasalo niya pagkatapos na siya muling mabuhay o buhayin ang ama sa mga patay. Siya ay nahayag. Nahayag sa kanya dahil
Si Pedro, mga kapatid, yung sulat na doon sa ikalawang Pedro. Napakatandaan ninyo ng 1,000 taon. Ay katulad isang araw lamang sa Panginoon. Nakasulat yun sa ikalawang Pedro kung ating natatandaan. Siya yung naghahayag. Dahil siya ang tapat at tunay na saksi. Nakakita nga. Siya yung nakakita ng gawa ng Panginoon. Sila yung nakarinig ng mga salita. At kanila kang mga isinulat. Ngunit marami silang pagkakamali pa rin mga kapatid. Ang naging tapat lang na saksi ay yung kanilang mata at yung kanilang mga isinulat na hindi lahat ng sinulat nila mga kapatid. Dahil meron silang mga sariling kaisipan na isinulat. At iti malalaman lamang ninyo yung kanilang mga sariling kaisipan na isinulat kung kayo ay mananatiling makikinig sa maliit na programang ito mga kapatid. Hindi lahat ng sinasalita nila Pedro at nila Juan ay dapat nating paniwalaan. Iayon natin dahil yung salita ng ating Panginoong si Isa ay nandito rin. Yung utos ng ating Panginoong si Isa, kila Pedro at kila Juan, at kila Pablo, ang utos niya ay gawing alagad ang lahat ng bansa. At yun na hindi nila nagawa, mga kapatid. At yun ang papel ko ngayon. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Ayun, nakasulat tayo sa Mateo 29. Doon sa last. Nakasulat yun doon. Tingnan nga natin, bago natin ituloy ito. Sa Mateo. Tingnan natin mga kapatid, yung isang utos. May pinag-utos dun sa mga saksi na yun. Yung nakakita sa mga ikinikilos ng ating Panginoong si Ama, si Isa o Ama. Simulan natin doon sa 16 mga kapatid. Ito yung utos doon sa mga saksi na yun. Dahil inamin ni Pedro na sila yung mga saksi na nakakita ng mga ginawa ng ating Panginoong si Isa. Ngayon, andito yung utos doon sa mga saksi na yun. Mateo 28, 16 hanggang 20. Makinig ka mabuti kapatid. Ito yung utos doon sa mga saksi. Inuulit ko, ito'y utos doon sa 12 saksi na yun. Yung saksi na nakakita. At kasama ng ating Panginoon na si Isa na kumain nung huling hapunan. Nasabi sa English ay Last Supper. Yun yung mga tunay at tapat na saksi mga kapatid. Kaya ito yung utos sa kanila. Pakinggan yung mabuti. Basahin sa Mateo 28, 16 hanggang 20. Pakinggan yung mabuti mga kapatid. Unawain. Datapat nagsiparoon ang 11 alagad. 11 na ito noon mga kapatid. Dahil si ay nagpakamatay dito si Judas Ika-12 sumambulat ng kanyang laman dahil nga sa pagkakanulo. Nakonsinsa siya. Kaya siya nagpakamatay. Tumalon ata, nahulog sa building o tumalon o nagbikti nila. Yung dalawang bagay din na nakasulat dito na nangyari kay Judas. Nagsisi siya. Kaya yung 12 na yun ang tinawag naging 11 na lang. Kaya nabanggit dito, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad. Wala na dito si Judas. Sa Galilea, sa bundok, na sa kanila'y tinuro ni Isa. Jesus ang pangalan na dito nakasulat. Nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-aninlangan. Kita nyo, yung saksi dito ay 11 yung naiwan dahil 12 na napakamatay yung isa. Malinaw mga kapatid, yung 12 alagad yung tapat na saksi. At naging 11 nga lang naiwan. Nung nabuhay muli, binuhay ng ating Ama, ang ating Panginoon, ay meron silang usapan na sila magkikita-kita doon sa araw na yun, doon sa bundok. Sa bundok ng pagkabanggit ito? Galilea sa bundok.
sa Galilea, sa bundok, nasa kanila itinuro ni isa, doon magkikita-kita sa araw na yun. Yun yung ikatlong araw na siya nabuhay. Makikita-kita sila doon. At ito yung binanggit ng ating Panginoon sa kanila. At lumapit si Jesus o si isa sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Anong utos doon sa mga saksi na yun, mga kapatid? Na gawin sa mga bansa? Gawin Gawing alagad. alagad ang lahat ng mga bansa. Ay ganun pala yung utos doon sa mga saksi na yun, mga kapatid. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ngayon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi ako naninira o hindi ko kayo sinisiraan. Isipin niyong mabuti, ano ang ginagawa ngayon ng mga saksi? Ginawa ba ninyong alagad ang lahat ng mga bansa? Ano ang pangalan na ibinigay ninyo sa mga kamiyembro na inyong relihiyon? Diba? Ano yung malinaw? Saksi ni Jehovah. Diba? Ganon yung nakalagay. Ito'y katotohanan, mga kapatid. Bahala kayo kung masama sa akin. Ang utos sa mga saksi ay gawing alagad ang lahat ng bansa. Ngayon, mga kapatid, ang tunay na alagad ay may tatak ng pangalan ng Ama at ng Anak sa kanilang mga noo. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Kaya pansinin niyo, mga kapatid. Ayan. O, kita nyo. Alagad ng isa o Ama. Ayan. Kaya nung pumunta dito, kung ikaw ay isa sa nakikinig sa programa ito, yung pumunta dito kahapon, noong August 15, tinanong nila kung ano ang relihiyon na ito, alagad ng isa o Ama. Dahil yun yung utos, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Doon sa mga tunay at tapat na saksi na alipin at lingkod ng ating Panginoon. Ngayon itinuloy natin ito dahil alagad na tayo, mga kapatid. Dahil dito, ika niya, ando sa 19, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Di ba napakalinaw? Hindi na ba ito naunawaan? Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama. Ngayon dito sa atin, sabi ng ating Panginoong si Isa, ang lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos, ang lahat niyang ginawa, yung sumusunod sa kanya ay gagawin din ang kanyang ginawa at higit pa roon ang gagawin. Kaya ang bautismo natin dito, sa pangalang Ama at pangalan ng Anak na si Isa, yun, yung pangalan ng Anak ay Isa, at sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, mga kapatid, yun yung 10 utos. Hindi ka pwedeng bautismuhan dito kapag hindi mo pa alam yung 10 utos. Hindi mo tinutupad. Yun yung Espiritu Santo. Pwede ka ng bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak. Dahil yung Espiritu Santo nasa sayo na. Idiretso natin hanggang 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lahat ng mga bagay na iniuutos, mga kapatid, ay ating ganapin. Ano ba yung kabuuan ng lahat? 10 utos, mga kapatid. Iyon yung lahat, kabuuan yun ng kautosan, 10 utos. Kaya tinuturo dito na ating mababasa sa aklat ng mga gawa, 22-23. Kayo na lang bumasa doon, dahil nakakabasa yung masyado. Ayan, mga kapatid, kung medyo nagtagal kayo lang dito, mga kapatid, kung ang isa sa inyo ay nanonood dito sa programang ito, kung nagtagal lang kayo ng August 15 dito sa aming pinaruroonan, ay ito ay may papaliwanag ko rin sana sa inyo.
Dahil ito nga, ipinapahabol ko sa inyo kung ano ang obligasyon at dapat gawin ng mga saksing tapat at totoo. Ngayon, dahil nga sa kamatayan, namatay yung mga apostol na yun, ay hindi nila ito nagawa. Ngayon, itong ikalawang bugso ng mga alagad, ito yung gagawa mga kapatid. Dahil ito yung huli ng mga alagad. Kami ang huling alagad. Wala nang susunod dito mga kapatid. At mabubuo ito sa bilang na 144,000 kapatid. Dalawa. Kaya mag-isip kayong mabuti. Kung ikaw ay isa, inaakala mong isa ka, nakabilang sa 144,000, huwag ka nang magpabukas-bukas pa. Pag narinig mo ito, lumapit ka, tumutok ka at makinig kang mabuti para mapabilang ka sa gagawing alagad, na ginagawang alagad nga ngayon ng ating Panginoon sa Isaw. Napakarami pa kayo dapat malaman dito. At yung ituloy natin, yung ating binasa kanina sa aklat ng mga gawa, na nagpapatunay nga na sila yung saksi, tunay na saksi. Sila yung nakakita ng mga ginawa ng ating Panginoon sa Isaw Ama. At nakasalo sa huling hapunan. Ayun yung tunay na saksi talaga. Isipin yung mabuti. Hindi ko kayo kinukontra. Inaalis lang natin yung mali. Pinapalitan natin ang tama. Against ba kayo doon? Naalisin natin yung mali. Ipalit natin yung tama. Say no kayo doon. Salamat kung naniniwala ka. Ang dapat alisin, mali. Ipalit natin yung tama, baliktad. Salamat naman. Kaya tuloy natin. Sa 32 na tayo, dahil pangga 43 tayo yung mga salita dito ni Pedro. Basahin ulit natin. At sa inyo'y ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Dahil siya ay Diyos ng mga buhay, mga kapatid, hindi lang ng mga patay. Ang tunay, Diyos ng mga buhay. Dahil ang hangat ng atin na mabuhay tayo, dahil yung mga patay ay wala na yung magagawa, hindi na yan makakasunod sa utos. Kaya ang pinapahalagahan ng ating Panginoong si Isa o mga yon ay ang mga buhay. Dahil sila ang may pagkakataon na tumupad sa mga utos. Tayong mga buhay na dinatnan nitong huling araw. Na dito sa huling araw, nandito na yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan, mga kapatid. Nandito na tayo sa 43 bilang panghuli, mga kapatid. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Mga kapatid, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung tanggapin natin ang bagong pangalan ng ating Panginoong si Isaw Ama. At pag tinanggap natin yan, yung kanyang bagong pangalan, itatatak yan sa noo natin. Yung kanyang bagong pangalan, mga kapatid, dito sa bawat membro. Kapag tinanggap mo na yung pangalan ng ating Panginoon na kinaroroonan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, nasa noo na natin yan. Yun yung marka, may palatandaan na tinanggap mo. Nalaman mo na ang bagong pangalan ng ating Panginoong si Isaw Ama na nakasulat na siya ay talagang may bagong pangalan nandoon sa Apokalipsis 3:12. At ang kanyang bagong pangalan, mga kapatid, ilista nyo, nasa Zacarias 14:9 at ito'y pinatotohanan doon sa Roma 5:17. Yan, muli mga kapatid, sa lahat ng mga walang sawang nakinig sa programang ito,
ang ating Panginoong si Isao Ama na kanyang itinayo. Hindi ko ito itinayo mga kapatid. Hindi ako ang founder dito. Ang founder dito, ang aking Panginoong si Isao Ama na nasa langit. Siya ang nagtayo dito, hindi ako. Kaya mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakikinig, sumasampalataya at gustong tumupad sa mga salita at utos na narinig ninyo sa programang ito, saan man kayo naroroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya Nawa. Ngayon mga kapatid, siya na lang. Panoorin nyo ang patutuo at pakinggang mabuti dahil ito ay kinakailangan sa bawat nagsasalita ay mayroong magpapatutuo na yung kanyang mga sinalita ay pawang katotohanan at mula sa ating Panginoong si Isao. Yun yung mga tinatawag na sumasaksik sa mga salitang ito. May nung narinig mga kapatid.